Good morning po sa inyo lahat mga kapuso. Time check muna tayo. It is 6:57 a.m. Eh ang tanong, nakapag-almusal na ba kayo? Tapos na kami. Kami tapos Oo, na. yes. Kung hindi pa, sabayan niyo po kami mga kapuso. Pero G ba kayo kung ang almusal, itlog ng ostrich? Ostrich. Ayun Ayan, pala. diba? Hi! Yan nga, ang laki niyan. Ganda. Yan nga ihahain sa atin ni Chef JR ngayong umaga. Chef, ang tanong, ilang itlog ba ng manok ang katumbas ng isang ostrich egg? Yes, I wonder. Malunggay ba yan? Oo. Yan ang kinakain ng mga yan eh. Hi, Ate Suzy! Mukhang malunggay. Morning. Brother Kaloy! Good morning. Oh, ito, lakas ng kain. Pero saka sa tanong ninyo, Ate Suzy, isang itlog po ng ostrich, katumbas niyan sa normal na itlog, ay 24 to 30 pieces. Ganun talaga. So, umaabot ng isang tray. Ang dami nung ating halaga or yung katumbas nito. At yun nga, binisita natin dito sa isang farm ng sikat na content creator. Diyos ko po, lampas 6 million lang naman yung followers na all across social media platforms. At syempre, 84.4 lang naman ang likes niya sa TikTok. Ang nag-iisa nating idol, Idol Romeo Katakutan. Pero, nasaan na ba si Idol? Idol, good morning, Idol. good morning. Ay, ayun na yung si Idol. Good morning. Kukunin ko na yung itlog, ha? Ayun! Yan, oh, bagong ano. Wow! Ayan isa. na, ayan na. Ayan, oh. Ito, akin na yan, sir. Hawakan ko. At Okay. talaga namang, kita nyo naman si Sir Romeo, ha? Ganyan ka hands-on yan sa kanyang farm. Talaga namang, farm life is niyapos niya na, sir, ha? Talagang, Oo, ano yan, spoiled tayo sa mga alaga natin, mga idol, eh. lalong-lalo na po sa ostrich, ano? Oo, straight lahat, spoiled tayo. Kumpara po ba dun sa mga iba ninyong inaalagaan dito? Alam natin, may manok ka dyan, may bibi ka dyan, may pato ka dyan. Ano po yung pagkakaiba ng unang-una diet or yung may special po bang maintenance sa kailangan sa pag-alaga ng ostrich? Oo, kailangan ng daon at saka gulay-gulay. Opo. Tsaka may yung pagka sa 2 linggo, kailangan mayroon silang graba na nakabiyak, yung 3/4 na graba. Graba. Wala kasi silang panlusaw. Okay. Pero syempre, dahil tayo inabutan ni Sir Romeo ng kanyang talaga namang precious na ostrich, meron din tayong regalo para sa kanya dahil nga suking-suki natin. Si Sir Romeo, eto po. Yan sir, kita mo naman. Uy, teka, hindi ikaw. Si Sir Romeo, nangangalabit na yung... Unang ngirit, mga idol. Ayan, ang kanyang personalized apron. Yan, Okay. Bagay na bagay, sir, ha? Para akong nag-graduate nito, ha? Kulang na lang music. At syempre, dahil may ingredient na tayo, itutuloy na natin to sa pagluluto. Sabi nga natin, sir, 24 to 30 pieces ang katumbas ng ostrich egg, di ba? Oo, ng itlog ng Lego, O yung mga ito, mga laying mass na mga pinapakain dun sa mga marami kwan, tayo ano? niyan, oo. Tapos, sir, ano pong kwan ito? Maraming nagtatanong kasi, mga ilang piraso po ito na itlog sa buong taon inaabot yung inyong ostrich egg? Bawat isang pares, maabot siya ng 36. Sa isang buong taon na po yun? Sa isang buong taon. Okay, pero may balita tayo, iba minsan, pag talagang kalakasan pa mga itlog, umabot minsan 100, ano? Kulang. Pagka tuloy-tuloy, pero yung iba wala na siya lang fertile. Oo nga, depende rin sa edad po yan, ano? Oo. Tapos, ang pinakamagandang tanong dyan, sir, magkano ba yung isang piraso ng ating ostrich egg? Yan, ang presyo niyan sa lahat, alos 5,000. 5,000 pesos? 5,000 Ay, yan. grabe naman yun. Pero, Masustansya kasi yan, idol. oo nga po, yun yung isa ring papaalala natin sa mga kukonsumo, talaga namang mataas sa cholesterol ito. So kung may mga health concerns kayo, hinay-hinay po sa pagkain. At ito, idol, syempre, alam naman natin, pang malakasan ng mga niluluto mo sa iyong mga content online, syempre, susubukan nating tapatan yan. Oo. Magluluto tayo ng sarsyadong lapu-lapu, ha? Lapu-lapu, ha? Kasi, Sa Kapampangan, ang pangalan niyan, sa Cardillo. Cardillo? Cardillo, pero sa Tagalog, sarsyado. Okay. So yung proseso ko naman, sir, ng sarsyado, same lang din sa mga nakikita ko sa iyo online. Nagigisa lang tayo ng ating aromatics. So may sibuyas, bawang, at kamatis tayo dito. Tapos, syempre, pasasarapin lang muna natin ito by adding yung ating tubig.
At syempre, titimplahan natin ng oyster sauce. Pero ito na, yung ating main ingredient. Ika nga kasi, hindi lang po basta-basta itong ating ostrich egg eh. Sir, may special po bang pamamaraan ng pag-crack nito? Ang pagkano nito kasi baka yung shell mapunta doon sa linuluto, Opo. dapat dahan-dahan, buo na ginaganon. Okay. Binibiyak lahat. Paano po sir? Pakita nyo nga po sa amin kasi ako hindi ako expert kayo. Kita natin. Lagay po natin muna dito yan sir. Dito naman Opo. sige. Ayun oh. Kita natin yung difference pa lang habang kinakrak ni Sir Romeo. Makapal yung shell ano? Makapal yan. Kaya medyo ano. Ayan oh. Teka lang sir, akuha lang tayo ng isa. Ayan oh, mga kapuso, kung makikita nyo po yung shell ng ating ostrich egg, talagang makapal. Kulang siya sa 1/4. Grabe, ang laki. Oh, nakadalawang kamay talaga yung gamit mo sir ha. Oo. Ayan na. Oh my God. Wow. Wow. Ayun. Wow! O ayan mga kapuso, first on unang hirit ito. Ibibit na natin sir ha. Hindi po ba natin ito titimplahan sir o Lagyan lang ng konting asin tsaka paminta konting asin daw? para maglasa na yung kanyang... Para hindi naman bland yung ating itlog. Oo. Ayan po mga kapuso. Ganyan kasimple. Pero talaga naman, nakakatuwa. First time ko rin sir na mag-crack at makita kung paano ginagawa. Although nakapagluto na ako ng ostrich egg in the past. Pero yung ganong proseso, first para sa akin, ang dami oh. Oo, marami na ito. Grabe. Lagay na po natin ang ating... Paikot mo, idol. Paikot ng Yan. bagsak. Bagsak. Okay. Para fish-fry ang dating. Okay. So yan, makikita nyo mga kapuso kahit tayo kusinero na, syempre maganda pa rin nakakakuha tayo ng mga tips dun sa talaga namang expert nung ating main ingredient. Kasi hindi naman natin naluluto to araw-araw, pero pag nakikita natin sa feeds mo, idol, mga madalas ka rin nagluluto nito eh. Kahit na wag na ka na maglagay ng patis niyan, kung mayroon tayong itlog na mahalat na ihalo dyan Ayan sa pa. salsyado, ito na yung pinaka pampahalat niya. Tsaka yan, magandang tip yan Kasi syempre yung itlog na maalat dito ni Sir Romeo, dito rin nila mismo yan hinarvest, prinoseso. Matagal lang linuluto yung itlog na yan, idol. Hindi Ito kamukha ng itlog ng ordinaryong itlog. Ano po ang pinaka-tip nyo dito, sir? Matagal linuluto yan, puro halo ng halo. Kailangan po ganito yung tama yung ginagawa ko. Kasi pagka didikit sa kawali yan. Oo nga po, ito para hindi rin masunog. Siyempre, ayaw naman natin. Ang mahal ng ostrich Kagaya egg niyan, natin. hindi pa luto niyan. So, hindi ito pwedeng ng malasado, sir? Pwede rin na pagka malasado, malinamnam naman nun eh. May gustong may malasado, may gustong hindi malasado. Pero pwede naman po yan iserve ng malasado pag ostrich egg. Oo, pwede, Okay. pwede. Paano po ba nabubuo yung itlog ng ating ostrich egg, sir? Paano nabubuo? Opo, yung, kumbaga yung cycle nito. Yung parang nagkaka-fertile? Opo. Pero ito talaga ganito yung pinaka magiging itsura niyan, ano? Oo, yan. Para siyang sopas ang dating. Kasi, Malabnaw talaga. Kasi mas lamang yung itlog kaysa doon sa kamatis at saka Opo, tama. Itong ganito, sir, na texture. Kaya pag nagluluto tayo ng ganyan, dapat yung marami siyang kamatis talaga. Yes. Mga 3 kilo para dyan sa isang itlog na Sa yan. ganun lang po. So kulang pa pala yung nailagay ko. Akala ko ang dami na nun. Mga half kilo lang yun, sir. Pero sa sarap naman, dahil kung pampamilya lang, Okay na po ito. number 1 na yan. Eto, sir. Satisfied na po ba kayo sa consistency niyan? Ay, na ito? okay na yan, okay na yan. Alright. Siyempre ito. Yun yung ating na pre-cook na natin na lapu-lapu. Siyempre, tatapatan Lapu-lapu. natin yung ating main ingredient ng Bango, isa ring no? masarap. Oo nga eh. Bango. Ayan, oh. Sabi nila, pagka mabango yung linuluto mo, yung nanonood, tapos sinungaling, hindi yun nanonood. Nasa inyo yan, sir. Kung sa nakikita naman natin, hindi. Masarap na masarap talaga. Tsaka syempre, lalagyan natin ng toppings to, sir. No? Topping ng itlog na mahalat, yan. Yun, oh. Ganda. Eto, ang sarsyadong lapu-lapu. Syempre, may tips from the one and only Romeo Katakutan na kilalang kilala sa kanyang mga cooking videos at mukbang online. Syempre, konting garnish. At syempre, mga kapuso, alam ko kanina pa po kayo nagtataka, nagwa-wonder kung ano bang lasa nito. Abangan po ninyo yung mga kapuso. Pero eto na muna ang ating sarsyadong lapu-lapu gamit ang ostrich Itlog ng egg. ostrich, idol. Ayan, mga kapuso, simpleng-simpleng recipe pero very priced yung ating mga ingredients.
simple techniques pa rin. Pero eto, always a pleasure na makasama natin ang kaibigan natin ni si Sir Romeo Katakutan. Mga kapuso, may mga solid pa kami ipapakita sa inyo mamaya. Kaya tumutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! A blessed morning sa inyo dyan sa studio. Good morning, good morning. Sir Good Romeo. morning, sabi ni Idol. Yan, oh. Eto na nga po, curious sila sa studio Sir Romeo Kung ano daw po yung lasa, kanina ko pa nilalantakan. Ay, na masarap yan. Malinamnam yan. Tikman natin. Ang lasa po niya, I think it's deeper, it's creamier kumpara sa normal na itlog. Pwede ba natin, sir, na ikumpara na halos kasing lasa na kunyari pag kumain sila ng itlog ng itik? Ay, hindi, malayo. No? Iba lasa niya, iba yung linamnam niya. Yun yung hinahanap kong term, linamnam na, kumbaga yung bumabalot sa dila mo na itlog, kung siya mas parang mamantika, yung parang ganun yung kanya, yung feel niya, rich. Unang buga mo lang, Idol, na unang buga pa lang sa bibig mo, talaga ramdam mo na yung lasa. Kaya nga there's definitely a huge difference kumpara dun sa normal na itlog. In fact, kahit nga dun sa, I think kasi yung normal na mga kapuso natin, ang pinaka-funky na, yung pinaka-kakaiba ng itlog na natitikman natin is itlog ng itik. Itlog naman. Mas iba siya. Iba. Na malinamnam. Hindi siya malansa. If Hindi. anyone is wondering, hindi siya Hindi man malansang... natin linagyan ng luya yan, ha? Totoo po. Tapos hindi naman natin nilagyan niya ng any other fat kagaya ng butter. Kumbaga, rektang gisa lang ito, pero nangingibabaw talaga yung linamnam na meron dun sa ating, at saka richness Kahit na meron. kahit na hindi mo nasamaan ng lapu-lapo, Actually, oo nga no? Puro-puro mo lang. Siya na mismo, ulam na At saka dun sa mga health conscious, of course, sinasabi natin, ingat po dahil sa cholesterol, pero mataas po ang ostrich egg sa vitamin A, vitamin E, at saka thiamine. Masustansya yan. Masustansya siya, pero yun nga po, hindi siya yung pwedeng kainin natin araw-araw. Unang-una, May sa alaga. cholesterol, saka Hindi, may alaga. 5,000 ang isa. So talagang, it is an honor. It is a very nice treat for an Sarap niya, no? food explorer like myself na makatikim ng gantong klase ng itlog. Oh, grabe to. Grabe. Mukhang nag-aantay na yung sinangag natin doon Sir Masarap Romeo. yan, kahit na ano mong kanin dito, shirataki o iba-ibang kanin, Depende na, red bahala na rice, sila dun. bahala na. Pero kahit na tinapay lang, Idol, pwede Actually, mo sabayan. Or dun sa ayaw mag-carbs, ito. Oh, yan. Ano to, Ito, magandang may- mabigat na meal na to for the entire day. Kasamang itlog ng buro, yan. Isa pa nating tikim, Idol. Yun. Ayun. Ang signature na tunog na binibigay ni Idol kapag nasasarapan siya sa kinakain. At eto naman, talaga namang solid na farm life adventure ang hatid ng ating Idol, Romeo Katakutan, mga kapuso. Number one. Sa mga susunod pa nating bibisitahin at titikman, laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,